Bago tayo magsimula sa kwento ay gusto ko munang magsingkin sa inyo gaano nga katagal ang 10 taon. Alam nyo para sa mga nag-aaral dyan, in that time frame, alam nyo ba matatapos mo na nga ang buong high school life mo, kasama na doon yung kolehiyo. Ngayon, imagine ang higit 10 taon ng buhay mo ay nanakawin nga ng kung sino mang taong halang ang kaluluwa. Ikukulong ka, pahihirapan at gagawin nga sa'yo ang mga bagay na kahit kailan nga ay hindi mo naisip na mangyayari sa'yo. Well, you know that pretty much summarizes this gruesome story ng 3 kababaihan nga natampok sa ating kwento ngayon. Alam nyo, sa loob nga ng higit 10 taon, binihag sila ng isang lalaki mula nga sa hindi kalayuan. Sa video nga na ito ay samahan nyo akong tuklasin ang mapait na kwento nitong 3 at paano nga ba nangyari na naitago sila nitong lalaki sa kanyang bahay for more than 10 years nga gayong kapitbahay lamang pala nila ito. Pero syempre bago tayo magsimula ay pa-intro muna tayo. Nanonood ka nga pala sa kwento nga brother, at ako nga palang inyong kuya, si Kuya Eddie, back for another kwentuhan. And with that again, simulan na natin. Ang kwento natin ay nangyari po sa Cleveland, sa Ohio, sa USA. Sa mga taong 2002 hanggang 2004 ay 3 mga kababaihan nga doon ang sunod-sunod na naglaho nga ng parang bula. Wala ngang baka saan sila maaring napunta at wala ngang kahit na isa ring makapagturo sino ngang maaring kumuha sa kanila. At ang mas nakapagtataka pa nga dito, ang tirahan nitong 3 mga babaeng ito ay hindi nga po nalalayo sa isa't isa. Kaya naman ang tanong natin ay bakit nga ba? May kinalaman nga ba ito sa posibleng pagkatao nung kumuha sa kanila? Well, mabuti pa ay kilalanin natin itong 3 biktima. Ang unang biktima natin na nawala ay si Michelle Knight. Nawala siya noong August 23, 2002. At dahil nga sa hindi mapatunayang dinukot itong si Michelle, alam nyo ba, inakala ng mga otoridad na naglayas nga ito dahil daw sa galit. Noon nga kasi ikakatapos lamang nitong matalo nga sa korte tungkol sa kustudiya nung kanyang anak. Well, 15 months. Pero inyo, 15 months po matapos niyang mawala ay tinanggal na siya sa listahan ng mga missing person kasi nga raw, baka hindi naman talaga siya nawawala, baka raw nagpakalayo-layo lang. O diba? Napakalungkot naman. Well, wala pang ang 1 taon matapos mawala nitong si Michelle, sinundan agad ito ni Amanda Berry. Huli naman siyang nakita noong April 23, 2003. Nawala siya 1 araw bago nga ang kanyang 17th birthday. Ganun po kalungkot. Nagtratrabaho siya noon sa isang burger shop at lumabas siya sa kanyang trabaho pasado alas 7 nga ng gabi at simula nga noon ay hindi na siya muli pang nakita. Well, almost a year naman pagkawala ni Amanda, nasundan na naman ito. This time ang biktima ay si Gina De Jesus na isa namang teenager ulit. Huli siyang nakita sa isang payphone bandang alas 3 daw ng hapon noong April 2, 2004 at simula nga noon ay hindi na siya kailanman nakita, well, at least for the next 10 years. Dahil nga sa sunod-sunod na pagkawala nitong mga dalaga doon sa lugar ay naging mainit nga na usap-usapan ito ng mga residente sa loob ng ilang mga buwan at taon. Siyempre naalarma sila sa nangyayari sa kanilang komunidad. Dahil nga dito siyempre mas pinaigting nila yung ginawang paghahanap doon sa nawawala, lalo na doon sa 2 nahuli. Pero kahit anong hanap nga at pag-iimbestiga ang kanilang ginawa, wala talagang Amanda o Gina nga silang mahanap. Ni bakas nga ang mga palatandaan nila ay wala ring makita. Sa sobrang kagustuhan na nga ng isang magulang nung nawawala, kumonsulta pa ito sa isang psychic umano. Pinahulaan niya nga kung nasaan yung kanyang anak. And ang sabi nung manguhula, patay na raw yung kanyang anak. Well, tignan natin kung totoo yung hulang iyan. Matapos nga ang 10 taon, wala pa ring usad ang kaso ng mga kababaihang ito. Wala ngang matukoy na lead para umusad ang kaso nila. Kaya naman nananatili itong cold case hanggang sa isang revelasyon nga, yung biglang lumutang. Well, meet this guy, Charles Ramsey. Medyo bago pa nga siya noon doon sa lugar dahil 1 taon pa lang siyang nakatira doon. Nung umaga raw ng May 6, 2013, nakatambay siya sa labas ng kanyang bahay habang kumakain ng kanyang masarap na paboritong McDonald's na meal. Maya-maya pa nakarinig nga siya ng isang malakas na sigaw. Sigaw raw ng isang takot na babae. Dahil nga sa narinig ay dali-dali niyang hinanap saan ito galing. Galing pala ito sa bahay na halos katapat lang nga ng kanyang bahay. Sa loob nga nito ay may isang babae na pilit nga hinihila ang screen door para makalabas doon sa bahay.
Pagkakita nga sa babae, naisip ni Charles na baka biktima ito ng pang-aabuso kaya nga tinulungan niyang lumabas. Sinipa ngayon nitong si Charles yung screen door kaya nga nabaklas ito. Pero bago nga tuluyang umalis daw yung babae, bumalik ito doon sa loob ng bahay para nga balikan ang isang bata na buhat-buhat niya ngang umalis doon sa bahay. Alam nyo, sa mga pagkakataong iyon, gulat na gulat talaga si Charles sa kanyang nakita. Kaya nga tinanong niya yung babae ngayon ano nga bang nangyayari? Well, doon na nga nagpakilala itong babae na siya raw si Amanda Berry na 10 taon na ngang nawawala. At ang batang babae naman na kasama niya raw ay anak niya nga umano. Well, dahil dito syempre tinulungan na ni Charles si Amanda na tumawag sa 911 at ito nga yung kanyang sinabi. Help me, I'm Amanda Berry. I'm the police. I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here. I'm free now. Si Amanda ang isa sa 3 babae nga na nawawala dito at ang itinuturo niyang may kagagawan nga ng krimen ay nagngangalang Ariel Castro, yung may-ari ng mismong bahay. Alam niyo po nung sumabog ang palitang ito na parang wildfire nga sa lugar ay marami nga sa kanila ang nagulat at halos hindi nga makapaniwala. Well, for 2 things. Una ay hindi sila makapaniwala na ang 3 babaeng nawawala nga ay naroon lang din pala sa kanilang lugar. Biruin mo, ilang metro nga lamang ang layo nila doon sa kanilang mga pamilya. Pangalawa, hindi raw sila makapaniwala kung sino nga yung suspect dito. Kilala kasi sa lugar itong si Castro na mabait at wala ngang naging problema sa kahit isa nga sa kanila. Well, si Ramsey nga na tumulong kay Amanda ay inamin niya na nakasama niya raw noon si Ariel na kumain pa nga ng barbecue at nakakwentuhan pang araw niya ito. Ang iba naman sa kanila ay makailang beses na rin daw nakapasok nga sa bahay ni Ariel at wala nga silang napansin na kahit anong kahina-hinala doon. Kumbaga si Ariel Castro nga ang kahuli-huli ang tao na pwede lang pag-isipan na maging suspect nga sa ganitong uri ng krimen. Pero bago tayo maniwala dyan ay syempre ano nga bang ginawa ni Ariel doon sa 3 babae habang nakakulong sila for 10 years sa loob ng kanyang bahay? Well, alam nyo, pagkatawag nga ni Amanda sa 911 ay agad-agad nagdatingan doon sa lugar ang hindi nga bababa sa 40 mga pulis. Sinicure nga nila yung lugar at ni-rescue ang 2 pang kababaihan na naiwan doon sa loob, si Michelle at si Gina De Jesus. Sa mga pagkakataong iyon ay wala nga sa bahay yung suspect dahil lumabas nga ito. Pagkatapos ma-rescue ng mga kababaihan sa loob ng bahay na naging malaimpyerno nga para sa kanila, doon isiniwalat na nila ang buong katotohanan at ganito nga yung kanilang sinabi. Nagawa nga silang makuha ni Castro dahil kilala nila itong si Castro kaya nga naging madali nga para sa lalaking ito na isagawa ang maitim niyang balak. Alam nyo, ganito yung kanyang modus. Lahat nga sila namataang naglalakad ng mag-isa at inalok na ihatid sa kanilang bahay. At syempre dahil kilala nila ito ay pumayag sila na sumakay dahil alam nila ay mabait daw ito na school bus driver. Sa gitna nga ng kanilang biyahe ay bigla silang aalukin nitong si Castro na pumunta muna sa kanyang bahay dahil gusto raw silang ma-meet nung kanyang anak. Wow, ang sweet. At ayun nga, kapag pumayag nga sila ayun na, wala nang labasan pa, sorry. Sa naging testimonya nga ng mga babae, isiniwalat rin nila lahat nga ng uri ng mga pambababoy na ginawa sa kanila nitong si Castro. Ikinakadena rin umano nga sila kaya nga hindi sila makalabas at makatakas. Doble-doble nga rin daw yung mga pintuan at lock system ng bahay na may sarili pa ngang mga alarm kapag binuksan mo ito. At kapag nahuhuli nga rin silang tumatakas ay grabe daw yung tinatanggap nilang parusa. Pinagbabantaan din nga sila na wag silang gagawa ng ingay kapag may mga tao nga doon sa bahay kundi nga ay malalagot sila sa kanya. Kaya nga sa loob ng higit 10 taon nilang pagkakakulong, talagang nawalan sila ng pag-asang makalabas pa. Buti na nga lang at nagkamali ng isang beses itong si Castro kaya nga nagawang makahingi ng tulong ni Amanda. Nanganak nga kasi diba si Amanda ng sanggol na syempre ang ama ay itong si Castro. Kaya nga minsan ay pinapayagan niyang tanggalin ang kadena nito para alagaan yung kanilang anak. At sakto nung araw na iyon na wala nga ang kanyang kadena, nakalimutan ni Castro na ilak nga ang makapal na main door. Ang naisara lamang nito ay yung screen door nga na mas manipis. Doon na nga naglakas ng loob si Amanda na tumakas at humingi nga ng tulong at buti na nga lang diba ginawa niya yun dahil imagine ilang taon pa kaya silang magturusa doon kung sakaling hindi pa sila nakalabas noong mga sandaling iyon. Grabe yung dinanas nga dito nitong 3. Samantala pagkatapos nga ng paglilitis ay nasentensyahan po ng habang buhay na pagkakakulong plus 1,000 years in prison nitong si Castro para nga sa mga kasong
512 counts of kidnapping at 446 naman na counts of rape. Pero isang buwan nga lang matapos siyang makulong sa kanyang selda ay natapos na ang kanyang sentensya matapos nga niyang magpatiwakal gamit yung kanyang bedsheet. Wow. Pero at least diba, nakamit na nga ng mga biktima ang hustisya para sa kanila. I spent 11 years in hell. Now your hell is just beginning. I will overcome all this that happened, but you will face hell for eternity. Alam nyo nung malaman ko nga ang kwentong ito ay talagang natakot ako at nalungkot. Una syempre natakot nga sa pwedeng gawin ng tao. Imagine, this guy, diba, wala ngang nag-akala na magagawa niya yun dahil mabait daw pero masahol pa pala sa hayop. Pangalawa, nalulungkot ako para nga sa mga biktima ng ganitong mga krimen. Imagine ilang saradong mga pintuan pa kaya ang nagkukubli ng mga kwento ng danas ng mga taong biktima ng ganitong mga krimen. Kaya nagpapaalala kami, kayo o tayo pala ay magdubli ingat tayong lagi.